Meron akong isi-share sa inyong 8 steps to building a DIY solar system. So dito, kailangan natin dito yung essential components ng pag-setup ng solar panel. Meron tayong 4. Number 1 is the solar panel. Number 2 is the batteries. The number 3 is inverters. And lastly, yung ating charge controller. Ito yung mga essential components na kailangan natin kapag nag-setup tayo ng solar. And also, we may also need some copper wires, breakers, meters or ammeters, fuses, and MC4 connectors. Meron din tayong mga contents na dapat nating isaalang-alang dito. Kailangan nating i-calculate yung load natin. Kailangan nating mag-select ng battery. Kailangan nating select the solar panels, select the charge controller, and to select inverters, and to mount the solar panel, connect the components, wire the components, and the step-by-step guide to building a solar setup. Okay? Ngayon, punta na tayo dito sa first step in building a DIY solar system. And that is to calculate the load. Before nating piliin yung mga individual components natin, it is crucial na i-calculate natin yung mga energy needs natin sa bahay. So first, gagawa tayo ng mga list ng mga appliances natin na gusto nating paganahin sa ating mga bahay. For example, yung mga ilaw nyo, yung electric fans nyo, yung mga LED TVs, yung mga radios kung meron pa kayo niyan, and yung mga chargers nyo na ginagamit. So yan yung mga basic essential needs na kailangan natin na mapagana sa ating mga solar setup. So second, kailangan din natin i-check yung mga specification chart ng mga appliances na yan para makita natin yung mga power rating nila. Kasi dyan tayo kukuha ng basis para makuha natin yung total load ng mga appliances na gusto nyong paganahin. Okay, so lastly, ika-calculate natin yung total na watt hour para makuha natin yung total watt hour na gagamitin natin or yung total energy na kailangan natin para may mapagbasihan tayo sa mga gagamitin nating mga aparato sa solar setup natin, such as yung battery, yung solar panels, and the inverters. Paano ba natin makakalculate yung mga load natin sa bahay? Ano ba yung mga load? Yung load po ay yung mga wattage ng mga appliances na ginagamit natin. Halimbawa yung electric fan. Ano ba yung wattage niyan? Pag naka number 1 ba ay anong watts yan? Ano ba ang consumption niyan pag naka number 2? Pag naka number 3 ay ilang watts ba inaabot ang isang electric fan? Yan lang yung mga example dyan. So para makuha natin lahat yan, to include all your mga lights and other appliances, ay meron tayong gagamiting formula dyan para makuha natin yung total load. So ang formula natin dyan is E is equals to watts times time and equals to watt hour. Now, yung P is power and yung watts is the wattage ng mga appliances nyo at yung time is kung ilang oras mo siya papaganahin para makuha natin yung watt hour. Then pag nakuha na natin yung watt hour, ay i-divide natin yan sa 12 volts dahil naka 12 volt system tayo and para makuha natin yung tinatawag na ampere hour or AH. Ngayon, dyan pa lang ay pwede na makakakuha na tayo ng idea kung ano yung battery na required na kailangan natin. Kung ano yung total battery capacity na kailangan. However, meron tayong tinatawag na DOD or yung depth of discharge na 80% sa mga lithium batteries. So, ang gagawin natin dyan, yung ampere hour or yung AH ay i-divide natin yan sa 0.80 para makuha natin yung total battery capacity required na kailangan natin. In this way, pag nakuha na natin yung total battery capacity, ay dyan tayo mag-uumpisa para sumabay na yung lahat ng mga pangangailangan natin na aparatus such as yung solar panels, yung charge controller natin at most importantly, yung inverter na gagamitin natin dito. So now, paano natin may simplify ito? So gagawa tayo ng list para ma-imagine nyo kung paano yan.
So for this illustration ay gamitin lang natin yung mga typical household consumption para meron lang tayong example kung paano ito ginagawa para meron lang kayong basehan. Sa typical household, meron tayong halimbawa LED light. Sa LED light natin usually nagre-range lang naman yan 7 to 20 watts. So halimbawa meron kang isang LED light sa bedroom mo, isa sa CR nyo, at isa sa sala. To include na natin yung sa kusina na isa ding LED light doon. So meron tayong 4 na LED lights. So para makuha natin yung wattage ng 4 na yan, yung 4 na LED light mo is imumultiply natin sa 7 watts. Okay? So 7 times 4, that is equals to 28 watts. Ngayon, halimbawa, sa electric fan naman, sa bahay nyo ay meron kayong, for example, 2 electric fan. So, usually, ang electric fan na malaki ay kung naka number 3 ay umaabot ng 75 watts. So, halimbawa, maliit lang naman yung electric fan mo, let's say 35 watts for this example. So, halimbawa, meron kang dalawa, isa sa bedroom nyo at isa sa sala. So, yung dalawang electric fan natin na 35 watts ay multiply natin sa 2. So, meron tayong 70 watts. Okay? So, halimbawa, meron tayong isa pang appliances na LED TV. Usually, yung mga LED TV natin ay less than 200 watts lang naman yan. Hindi naman masyadong makonsumo yan. So, for this example, gawin na lang natin halimbawa 100 watts. So, yung LED TV natin na isa, times natin sa 100, that is 100 watts. Huwag na natin i-include yung mga cellphones natin na ginagamit sa pang-charge kasi mga maliliit lang naman ang consumption niyan. So, dito, para makuha natin yung total load, ay kukunin natin lahat ng wattage ng appliances na yan. So, sa LED light ay meron tayong 28 watts. Sa mga electric fan natin na dalawa ay meron tayong 70 watts in total. And lastly, yung LED TV natin na 100 watts. So, dito, meron na tayong 198 watts. Nakuha na natin yung sa formula natin sa taas, yung wattage ay nakuha na natin. Ang tanong naman ngayon, yung time. Ilang oras ba natin yan papaganahin? Let's say for example, 8 hours. Papaganahin natin ito ng 8 hours. So yung 198 watts, imumultiply natin sa time na 8 hours. So dyan, we will arrive at 1,584 watt hour. So dito, nakuha na natin yung watt hour. And then, i-divide na naman natin yung watt hour sa 12 volts dahil naka 12 volt system tayo. Kung 24 volt system kayo or 48 volts, yan yung gamitin yung pang-divide dyan. So dito, sa example natin ay 12 volts tayo. So yung watt hour natin na 1,584 ay i-divide natin sa 12 volts. That is equals to 132 AH. Okay? So dito, almost tapos na tayo dyan dahil nakuha na natin yung ampere hour na battery na kailangan natin. Pero meron tayong tinatawag na DOD, yung depth of discharge na 80% sa mga batteries natin para hindi natin na-fully discharge yung mga battery natin. Kaya 80% lang yung kukunin natin sa kanya. So ngayon, para makuha yan, yung AH natin dito na 132 AH ay i-divide natin yan sa 0.80 para maka-arrive tayo sa total capacity battery required na kailangan natin. Halimbawa ay 132 AH divided by 0.80, that is equals to 165 AH. Ito yung tinatawag nating total battery capacity required na kailangan natin. Sa solar market, wala tayong mahanap na eksaktong 165 AH na batteries. Unless otherwise, magpapakustomize ka. So, para ma-accommodate natin yung mga nasa list nating mga load, ay i-round off na natin to sa 200 AH. Mas maigi na yung magsobra kaysa sa magkulang. Anyway, yung sobra ay magagamit pa natin yan during most time of the night. So, dito ay nakuha na natin yung battery capacity required natin at may babasehan na tayo sa mga susunod nating
mga kailangan sa pag-set up ng ating solar. So kung may katanungan kayo dito sa number 1 which is crucial to this topic, please feel free to comment or ask dito sa comment section natin sa baba para ma-address natin sa abot ng ating makakaya yung mga katanungan nyo. So now, we will move now to the second step of this topic which is the number 2, yung select the battery. Dito, bago tayo pumili ng battery na gagamitin natin, saalang-alang natin kung ano ba yung system na kailangan nyo. Kung ito ba ay 12 volts, 24 volts, or 48 volts. Kung maliit lang naman ang mga power consumption ng mga appliances natin sa ating bahay, go for 12 volts or maybe 24 volts. While kasi yung 48 volts ay para na yan dun sa mga high power demanding structures. So in this example, I would go for 12 volts. So kung 12 volts ang pipiliin nating battery, magdedepende na yan kung ano yung gusto nyo. Meron tayong mga deep cycle batteries, meron ding mga lead acid, at meron din tayong mga lithium batteries. Maraming pros and cons dito sa pagpili ng mga batteries. I will leave this up to you kung ano yung gusto nyong mga solar batteries na gagamitin nyo. Dahil nagbabari naman yan sa price. Kung kukunin nyo yung mga lead acid, medyo mura nga siya. Pero syempre, meron din yan mga downside sa mga performance nila. So, hindi ko na kayo papakialaman dito. Dahil lahat naman yan ay pwede. So now, let's move to the third step of this topic, which is the selecting the solar panel or solar panels. Yung solar panel natin, ang purpose lang naman yan is to convert the sunlight na nare-receive natin into an electricity. Yung direct current natin ay kino-convert natin into alternating current or AC para magamit natin sa ating mga appliances. Now, may dalawa tayong category dyan, and that is the monocrystalline or the polycrystalline na panels. Yung monocrystalline ay medyo mahal siya, but more efficient. However, it depends naman sa meron tayong mga factor na dapat i-consider dyan. Kasi alam nyo, during cloudy days or yung maulan, ay meron tayong mga tinatawag na low harvesting moment ng solar natin. So sa solar panel, kailangan nating mapili yung mga nararapat sa atin. Yun ang mga polycrystalline, medyo mura siya. Pero actually, okay naman yun. So nasa sa inyo na to kung anong gusto nyo. Anyway, may mga factors tayong dapat i-consider. Nevertheless, regarding sa mga location, safe na i-assume natin na yung panel natin ay makaka-receive ng sunlight for an average of 4 hours. Alam nyo kasi sa pag-charge ng panel, ang best harvesting time for me in my own experience ay yung oras na pumasok na yung alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Yan yung peak hours para sa akin. Pero in some cases ng mga pag-aaral ay na-adjust pa nila yan sa 10 a.m. to 4 p.m. Anyways, hindi naman nagkakalayo yung mga oras nila na sinasabi. But back to our previous computation, kung ang battery natin ay 200 Ah as we have computed, best solar panel wattage would be from 400 watts to 450 watts, regardless of the solar panel brand. May tinatawag tayong mga rule of thumb which we will discuss in the future videos natin. So it's up to you kung anong gusto nyo, monocrystalline or polycrystalline. Ayan, nasa sa inyo na po yan. So now, let's move to the number 4, that is selecting the charge controller. Dito naman, sa ating charge controller, meron tayong dalawang category dito. Meron tayong tinatawag na PWM at MPPT. Yung PWM, satisfying din yung results niya at meron tayo niyan ditong ginagamit at medyo mura siya. Very affordable yung price ng PWM. While yung MPPT natin ay highly efficient na charge controller pero mahal. So, yan. Ano ba yung MPPT at ano ba yung PWM? Ang MPPT stands for Maximum Power Point Tracking. Ang meaning yan, it's a technique that helps solar panels and other power sources generate the most possible energy.
So based from the wording, self-explanatory na to. So yan yung MPPT. While yung tinatawag nating PWM, Pulse Width Modulation Charge Controller. It is a device that regulates the flow of electricity from solar panels to a battery. Commonly used in solar power systems. Yan yung PWM. Now, let's move to the fifth step, the selecting the inverter. Dito, ang inverter naman, yan yung device na nagko-convert ng direct current into AC or alternating current, na siya yung nagpapagana ng mga appliances natin sa bahay. So, yung direct current na galing sa panels natin, na galing sa sun, ay kino-convert ng inverter na to into alternating current or AC para ma-power on yung mga appliances natin na 220 volts. Meron tayo ditong tatlong pagpipilian. Meron tayong square wave, modified sine wave, and the pure sine wave. But take it from me as a friendly advice, please choose pure sine wave inverters. Sa experience ko, marami na din akong nagamit ng mga inverters noon at ngayon wala na sila, nagpaalam na. So, mas the best yung pure sine wave in my own experience. Regardless of the brand, basta pure sine wave. Magdidepende na lang to kung ano yung mga wattage na kukunin nyo sa solar inverter. Meron tayo dyang mga 300 watts, 500, 1000 watts, 2000 to 3000 watts na mga inverters. The higher the wattage, the better dahil mas marami yung ma-accommodate na load ng inverter na yan. So, nasa sa inyo na kung ano yung gusto nyong kunin. Pero based on our example kanina, kung yun ang babasehan natin, ay okay na yung 500 to 1000 watts na inverters. Ay enough na yun. Okay, so now, let's go to the sixth step. Okay, dito, crucial na naman dito ang pag-uusapan natin. Dahil sa rooftop na natin to and maraming mga pwedeng maging obstruction dito sa sunlight. Importante kasi yung direction ng solar panels natin sa sun. Dito na papasok yung 45 degrees na position ng panel, no? At dapat ay nakaharap siya sa south para makuha natin yung maximum na energy na makukuha natin sa sun para ma-charge yung mga batteries natin. Kung meron man lang kayong capability na gumawa ng mga railing sa solar panels, kung ako ang tatanungin, ay sinabi ko na to sa isang video ko noon, na dapat dyan ay naka 45 degrees, naka-tilt yan 45 degrees, at nakaharap yan sa south para ma-acquire mo talaga yung peak na sunlight na makukuha niya. Let's move to the seventh step of this subject natin ngayong araw, the connecting the components. So dito naman, dito papasok yung series connection and parallel connections or a combination of series and parallel connections. Meron akong video nito na ilalagay ko sa end of this video para mapanood nyo, para magkaroon kayo ng idea kung paano yung mga connection sa solar panels natin. However, for just to refresh you, yung series connection ay kinoconnect natin yung positive terminal niya in one device to the negative side. And yung parallel naman, parallel connection, ay kinoconnect natin yung positive terminal to the positive one of the other terminal ng panels natin. So, yan. Now, moving to the last step of this subject, yung wiring the components. Dito, mangangailangan tayo dito nitong MC4 connectors. Ito yung kinoconnect natin sa mga end of the wires ng solar panels natin para mai-connect natin siya sa ating mga solar charge controller. Yung makikita natin dyan na MC4 na may kulay red, ayan yung positive side. At yung negative side naman ay itong nasa kabila niya. So, yan yung mga ginagamit natin na ina-attach natin sa ating mga cable or solar cables para mai-connect natin sila sa isa't isa. So, anyways, it really requires ability and skills para maikabit itong mga to. So, I would rather suggest na kung nag-aalangan kayo at hindi kayo masyadong sigurado, mas maganda kung mayroon kayong kasamang medyo marunong na talaga magkabit nito.
Dahil 'pag may mga loose 'yan sa connection ay makakasira 'yan sa inyong mga solar setup. Pero kung magagawa mo ito ng maayos, ay meron yang mga LED indicator lights na makikita nyo sa mga battery levels nyo at sa mga charge controller natin. Ngayon, sa solar panel naman, pag kinonect natin to sa ating mga wires, ay meron yang mga junction box na pwedeng paglagyan, and yung MC4 connector natin ay siya yung magagamit natin sa mga connection na yan. So furthermore, pag na-install na natin yung mga solar panels natin sa mga bubong natin, huwag natin kakalimutan yung mga DC breakers na ilalagay natin dyan. At meron yung mga required amperes para dyan. Then pag naikabit nyo na, ibaba nyo lang muna yung mga breakers. Isunod nyo yung breaker ng battery. Then you follow the sequence. Unahin nyo po muna yung i-connect yung battery sa ating charge controller, i-power on. Then pag nag-on na yung charge controller natin, saka nyo na i-activate yung DC breaker ng mga solar panels nyo. So yun, may sequence po yan. Anyway, kung kayo ay nalilito at medyo duda kayo, you can always message me to this site. You can comment. At kung meron kayong mga may sasuggest na mga dapat or any possible errors na nasabi natin dito, please feel free to leave a comment at the comment section. And we will stand to be corrected if ever. Di naman tayo mga perfect, but we can always try our best. So sana ay nakatulong ang video na to sa inyo. Lalong-lalo na kung mag-uumpisa pa lang kayo sa pag-solar. At sana ay may apply natin ng tama at mapakinabangan din sa mga darating na panahon. Hanggang sa muli at maraming salamat sa inyong lahat. God bless. Keep safe. Bye.